Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Like, share, at hit nyo na yung notification bell dyan para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending app, review, update at kung ano ng mga usapang online lending app. So mga ka-Johnny, Happy New Year po. First day ng January 2024. Sa akin wala po tayong masyadong update sa mga ola dahil alam niyo naman, nagpahinga muna tayo sa mga holidays itong mga nakarang araw. Pero ngayong 2024, ang unang araw at ang unang video gagawin ko ngayong taon na ito ay papayuhan ko kayo kung paano kayo makakaiwas sa mga online lending app, makaiwas do sa mga pangutang sana at kung makakaiwas kayo sa mga pangaharas nila. Yun yung mga sasabihin ko sa inyo ngayon. Ito mga tandaan nyo mga kadyani, no? Bago kayo humiram sa mga online lending apps na yan, pag-isipan nyo munang maigi na kung yun ba tama ba na hiraman ninyo. Tinignan nyo ba yung background history ng mga OLA na hihiraman ninyo? Tinignan nyo ba kung sila is easy registered? Kung wala ba sila masyadong complaint? Kung wala ba sila masyadong mga issues about sa mga complainants or sa mga borrower nila na kung saan tingnan nyo, pag-aralan nyo maigi. Kasi bago nyo hiraman yung mga yan, marami tayong naririnig halos buong taon, di ba? Nakita nyo naman, talagang maraming complaint sa iba't ibang mga online lending app. Tignan nyo kung legit yung mga yan bago nyo hiraman. Then, payo ko nga sa inyo, mas mabuting iwasan nyo na lamang yan kaysa mga hirap ko sa mga online lending app na may matataas ng mga interest o mga patubo. Like mga loan sharks. Kasi nga na, lalo ngayon, kahit sa dami na ng issues na na-mainstream media, mga nagpail ng complaint sa PNP namin, ng mga groups, yung mga na-raid, yung mga napadala ng mga harassments na kung saan pinadala ng mga bulak ng patay, ng mga ataol, yung mga OLA victims, di ba? Ito recently lang itong nakarang araw lang meron akong narinig o nabalitaan may kumuha ng sarili niyang buhay pero narinig ko lang sa ibang group pero di ko rin alam kung sino siya o tiga saan. Narinig ko lang meron daw talaga as in ngayong December lang. Nakakalungkot lang. Kaya sabi ko sa inyo mga kadyani, mas mabuting iwasan nyo na lang ang paghiram sa mga online lending app. Ang dami ko pa rin nakakausap about dito sa mga online lending na na-stress pa rin. Ang dami na pong nababalita, no? Tandaan nyo pag naririnig nyo na yung mga pangalan, no? Mga OLA na kung saan maraming complaint nyo na iwasan ninyo para hindi rin kayo magkaroon ng problema in the future. Kasi nga, yung isang OLA na yan, nanganganak yan. May mga nakakausap ako na isa lang, dalawa, hanggang sa umabot ng 20 to 40 OLAs dahil nga raw sa katatapal. Yun na, medyo naiintindihan ko yung tapal system. Alam ko yan. Pero ako hindi ko ginamit masyado yung tapal system dahil nga na-realize ko na hindi ako umaahon do sa utang. Kaya ako na-realize na kaya hanggang 5 lang yung nangyari sa akin. Tapos umistop na ako. Pero yung dalawa lang naman yung mga loan shark na nahiraman ko eh. Yun lang naman yung Mr. Cash at hindi Digido. Then the others, talagang I will try na mabayaran talaga sila ng paunti-unti. Kasi may tubo pa rin naman sila. Pero hindi ganun kalaki like do sa mga loan shark na isang buwan pa lang kalahati na yung tubo. Pero yung mga iba ko na hiraman na legit, okay lang naman basta I will do my best na mabayaran sila kasi nga legal po sila, legit po sila, yung mga bilis, Tala, tsaka yung GCash yan, yung Lazada, meron pa ako. Kasi nga nagkaroon tayo ng holiday season ngayon at medyo nagkaroon ng okasyon dito sa personal na buhay natin, no? Mga kadyan, lagi niyong isipin, kapag kayo nakakaranas ng harassment, ito pinaka-best na may papayo ko sa inyo. Pag kayo nakahiram dyan at nahaharas na kayo, mas mabuting mag-change SIM na lang. Kasi kahit naman sa PNP o sa NBI, pag nag-file kayo ng complaint, kaya sa ma-stress kayo, ipapayo rin sa inyo yan na mag-change muna kayo. And then, file formal complaint. Tapos, save nyo lahat yung mga nare-receive nyo text. Lahat ng harassment nila sa email, message, sa messenger niyo. Tignan nyo yung messenger niyo kung may mga unknown or mga tawag na mga spam na kasi minsan doon sila pumapasok sa spam kaya hindi niyo nakikita agad-agad doon sa prime prime na messenger nyo. Kasi di ba merong yung automatic makikita nyo kapag friends nyo. Pero yung sa kabila, sa spam, yun yung mga unknown contacts or unknown people na hindi naman nararapat nyo makita o mabasa para malaman nyo kung meron kayong mga ginagawa na GC sa inyo. Katulad sa akin, buwan bago ko malaman na meron akong GC. Then nalaman ko ilang buwan na rin na meron na palang post sa akin sa social media. Kaya nga tingnan nyo yung mga ulan na hihiraman nyo. Example ninyo si Digido. Pag-aralan nyo, gano'n ba kalaki interest niyan, iwasan nyo na. And then,
yung mga ganyan, yung ma-stress kayo, madidepress, tandaan nyo mga kadyani, ang naging problema nyo lang, humiram lang kayo sa kanila. Wala kayong kaso na isasampa sa inyo mga yan, malabo na naman. Ewan ko kung bakit ganito itong cellphone na to. Bigla-bigla lumalabo pagka nasa 5 minuto na. Bago lang kasi ito. So yun mga kadyani, tandaan nyo lagi, para maiwasan yung stress na yan, pag-aralan nyo yan mga ola. Tignan ninyo, ano ba yung loan sharks, ano ba yung mga nangaharas, yung mga na-raid, tandaan nyo, isa-isahin nyo, ha? Baka bukas gumawa tayo ng mga, yung mga review, yung ginawa ko, siguro babacktrack natin yung mga OLA na na-raid, yung mga OLA na may cease and desist noong 2023, balikan natin, pag-aralan natin para magkaroon kayo ng ideya about this kind ng mga OLA na kung saan ay sunod-sunod yung mga na-raid, tapos yung mga napailan ng kaso, yun nga, sa amin noong June 22 this year, and then huwag kayo masyadong papadala sa mga sinasabi ng mga yan. Tandaan nyo, mga agent ng mga OLA, mga sinasabi ng mga yan is lagi lang yan na panghaharas. Walang katunayan yung magsasampa ng kaso yan. Dahil hindi yan makakapag-file ng kaso sa inyo. Yung harassment na kung saan may binabalak sila masama sa inyo. Pero yung mga papahiin kayo sa social media, ipopost kayo. Wala tayong magagawa ron kasi meron silang hawak sa atin ng mga picture ng mga kung saan, paano tayo nag-apply, di ba? Papasa natin yung mga picture natin, yung mga selfies na may kasamang ID picture. Hindi natin alam kung kailan tayo may post. Yun lang, kahit i-deactivate natin yung mga FB natin, yun na nagiging problema natin dyan. Yun ang, ano dyan, problem. Kasi sila yung mga may hawak ng ID, ng mga picture natin, sila yung magpo-post. Then, yun nga, pero i-deactivate nyo hanggat kaya nyo, i-deactivate nyo yung FB niyo para hindi ma-search yung mga kaibigan niyo na hindi sila yung maharas. Then, sa contacts niyo, huwag lang kayo magtakat na sabihin nyo na hack yung cellphone nyo. Talagang na-hack na po nila yan dahil once na in-apply ninyo o i-install ninyo, dinownload ninyo yung apps na yan, nangutang na kayo, lumalabas kasi dyan yung allowed permissions na may pasok yung messages, contacts, tas kung ano-ano, mga calls yon, yan mga inaano nila. Kaya mga kadyan, yun ang inahin ninyo, pag-aralan ninyo na iwasan yung mga nangunguha ng mga impormasyon sa inyo. Kaya tingnan nyo muna kung mayroon bang paglabag dito sa mga data privacy, yung mga OLA na hihiraman ninyo para maiwasan nyo, para wag kayo masyadong papa-stress. Ngayon kung nakakaranas nga kayo ng ganyan, i-open nyo kung kaya nyo i-open sa mga mahal nyo sa buhay, ikwento nyo kasi nga hindi naman laging sasarilinin kaya nagkakaroon ng mga depressions, stress, anxieties. Naintindihan ko yun mga kadyani. Then siguro pag-usapan na natin yung kaibahan ng OLA farming doon sa mga tapal system kasi marami nagsasabi na tapal system gawin OLA farming. Magkaiba kasi yun susunod na mga videos gagawin natin yan. Pag bubukurin natin yung kaibahan ng OLA farming doon sa OLA tapal system. Mga kadyani. So yun, ito muna tayo ngayong araw na ito mga kadyani. Yung payo ko sa inyo, about the best na gawin ninyo para hindi kayo masyado nadadala ng stress ninyo, ng mga anxieties. Kasi nga yung OLA talagang ganyan, haharasin kayo niyan, guguluhin talaga niyan buhay ninyo once na pumasok kayo dito sa klase ng mga online lending app o mga pautang na ganito. So yun mga kadyani, itong yung lingkod ka, Johnny na Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.